Ano-ano nga ba yung pagbabago ngayong 2025 tungkol sa immigration law ng bansang Amerika? Naging mahigpit ba sila or may karagdagan na requirements ba? Yun ang tatalakayin natin sa video na ito. Magkano ba dapat yung kinikita ng iyong fiancé bago siya makapag-petition ng K1 visa or fiancé visa? Dapat yung American citizen ma-meet niya yung federal poverty guidelines na at depende yun kung ano yung size ng pamilya at depende rin yun kung may mga tao na nakadepende sa kanya. For example, yung boyfriend mo ay siya lang isa at yung ikaw lang yung susuportahan niya, dapat at least kumikita siya ng $20,440 US dollar annually or per year kada taon yung kinikita niya. Kung i-convert natin yun sa piso, ngayon araw na to yung rate ng 1 US dollar to peso is 58.46. Dapat kumikita siya ng 1,194,922 pesos a year bago siya makapag-petition ng K1 visa. Yung monthly na sahod niya dapat at least $1,705. Kung i-convert natin yun sa peso, dapat meron siyang sahod monthly na 99,674 pesos. Marami akong kakilala dito sa amin na yung mga boyfriend nila hindi ma-meet yung income na dapat meron yung American citizen para makapag-petition ng fiancé visa. So yung ginawa nila, dito sila nagpakasal sa Pilipinas. Walang masama doon kung saan ka gusto magpakasal. Pero yung problema ng isang kaibigan ko, pag bumibisita yung husband niya dito sa Pilipinas, pag bumabalik doon sa Amerika, hindi siya makakasama kasi wala siyang visa. Even tourist visa, wala siya noon. Kadalasan, yung ginagawa ng iba, yung nakapag-asawa ng Filipina na hindi ma-meet yung annual na income para makapag-petition ng K1 visa, yung kadalasan sa kanila nagmamigrate na lang dito sa Pinas. At kadalasan na gumagawa nun yung mga retired na. Pero kung yung boyfriend mo may trabaho sa ibang bansa, mahirap yun. Yung nangyari sa isa kong kaibigan, kasi hindi pa retired yung husband niya, binibisita na lang siya dito sa Pinas once a year. Hindi ko kaya yun. And then, pag may ibang tao na sinusuportahan yung boyfriend mo, for example, divorce siya at may mga anak pa siya na minor at kasalukuyan sinusuportahan pa niya, yung income niya dapat mas malaki pa sa $20,440. Ngayong 2025, ganun pa din yung binabayaran tungkol sa K1 visa or fiancé visa. $940 pa din. O convert natin yun sa peso, 54,952 pesos yun. Yung babayaran tungkol sa K1 visa. At yung magagastos mo tungkol sa medical at iba pang mga gastos, hindi kasali doon. So, pag may boyfriend ka na isang American citizen at may plano kayo magpakasal, at last alam mo ito, yung mga basic na rules tungkol sa K1 visa or fiancé visa at kung ano yung dapat na gawin. Yung tanong, may pagbabago ba ngayong 2025 dahil si Trump na yung naging presidente? Naging mahigpit ba ngayon? Ang sagot ay walang pagbabago. Yung patakaran ng nakaraan na taon ay ganun pa din. May pagbabago sa iba, especially yung illegal na nakapunta sa Amerika. But kung hindi ka lang illegal, kung kompleto lang yung papeles mo or legal ka na nakapasok doon, walang problema. Kung illegal ka na pupunta sa bansang Amerika, hindi ka talaga makakapasok doon kasi hinigpitan nila yung rules. For example, buntis ka and then pumunta ka sa bansang Amerika as a tourist and then nakapanganak ka doon. Nung nakaraang taon, yung rules ay yung anak mo, yung baby mo ay magiging automatic na American citizen. But ngayon, hindi na. Hindi na katulad noon. Hindi magiging US citizen yung baby mo.
Lang i-share ko sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.